And next natin na sasagutin etong number 3 na katanungan niya. Anong settings nyo sa sticker para lumabas yung pinakamagandang details niya? Yung result kasi sa gawa daw ng tropa natin, sabog daw yung ink. Maraming nagmamatter or maraming pwedeng dahilan kung bakit nagiging sabog yung printout mo. Unang-una, syempre, titignan natin yung model ng printer na gamit mo, kung magandang klase ba yan. And syempre, kung mga low-end yan, kagaya ng mga Epson 121, syempre, huwag ka na masyadong mag-expect na kagandahang output. Pero syempre, sa mga normal na mata naman, okay naman talaga yung Epson 121. Eto, makikita naman natin, para sa akin, hindi ko kasi nakikita yung pinaka-picture niya or yung pinaka-data niya or yung pinaka-logo niya mismo. Nandito, nakikita na lang natin yung pinaka-output niya, 'di ba? Unang-una, nagmamatter din sa pinaka-data mo or sa pinaka-design mo. Kung malinaw ba talaga yung design mo, baka mamaya yung file size ng design mo, mamaya yung pinaka-design mo pala, napakaliit. 'Di ba? Yung mga tipong pixelated tapos ini-stretch mo pa. Isa rin 'yan sa mga magiging dahilan kung bakit magiging pangit yung output mo. And syempre, pangalawa, dun sa pinaka-ink din na gamit mo. And syempre, kung kumpleto ba yung nozzle check ng printer mo, yung mga linya-linya niyan, yung black, cyan, magenta, and yellow, kung wala bang bara bawat nozzle niyan, 'di ba? Kaya dapat magna-nozzle check kayo bago kayo mag-print ng inyong mga output. So, alamin nyo na lang kung paano mag-nozzle check. Napakadali lang naman yan. Nasa settings lang naman ng mga printer natin yan. And halimbawa, ito yung pinaka-printer natin, Epson 805. I-right click nyo lang yan. Hanapin nyo lang yung nozzle check. Lagi kayong mag-nozzle check. Kapag medyo barado, head clean kayo ng konti, 'di ba? Kung original ink lang naman yung gamit ninyo, napakadali lang naman mausog yung pinaka-bara niyan. As in, napaka-okay na okay din naman yan using dye ink. Pero syempre, next, nagmamatter pa rin yan sa materials na ginagamit mo or kung saan mo siya ipiniprint. The more na mas maganda yung pinaka-coating ng materials mo or ng sticker mo, ng vinyl sticker mo, the more na mas maganda yung magiging output niya. Kahit na dye ink yung ink na ginagamit mo, kung maganda yung coating ng pinagpiprintan mo, magiging waterproof pa rin siya. And syempre, may mga pros and cons pa rin kung dye ink yung gagamitin mo. Medyo mabilis siyang talagang mag-fade kung gagamitin mo talaga siya outdoor, kasi kung madalas na tatamaan ng sinag ng araw, magpipade at magpipade talaga yan. And kung syempre nauulanan, 'di ba? Ang pigment ink, mga tropa, nagpipade din yan, mga tropa, sa totoo lang, pero slow lang talaga yung process niyan. Nagpipade pa rin yan. Even eco solvent, nagpipade pa rin yan. Yun nga lang, sobrang slow yung process ng pag-fading nila. Tignan nyo yung mga tarpaulin na makikita ninyo sa mga kalsada, nakikita nyo yung iba naka-fade din or lumabo na. As times goes by, ganon talaga yung mangyayari. Slow lang yung process, and using dye ink, mabilis nga lang talaga yung process. Wala akong maibibigay sa inyo na exact date or exact period kung gaano kabilis yung fading process niya. Nakadepende kasi yan talaga, mga tropa. Pwedeng isang linggo, isang buwan, 3 buwan, 4 months, 5 months, di ba? Ayun talaga yun. So, sana nasagot ko na yung pangatlong katanungan niya. Kasi yung katanungan niya dito, no? Eto pa pala, yung sa settings pala na sinasabi niya, no? Ipapaliwanag ko din sa inyo, mga tropa. Eto, nandito tayo sa Silhouette Studio. Sa mga gumagamit ng dye ink na original, wala na kayong iba pang gagawin doon, kundi i-print nyo lang ng direkta. So, halimbawa, na-plot nyo na, or eto na, ayos na yung pinaka-design nyo, ipiprint nyo na lang siya, syempre. Halimbawa, Epson 5290 ko using dye ink. As in, papalitan mo lang siya ng A4, and dito sa paper type, magpapalit kayo dito ng Epson matte. Kasi kung plain paper lang yung gagamitin ninyo, konti lang yung buga na gagawin ng inyong mga printer head. Kasi i-consider ng printer ninyo na plain paper lang yung pinagpiprintan. Kasi kung sumobra yung pagbuga ng printer head ninyo ng mga ink, syempre mababasa yung pinaka-bond paper, and wala namang
coating yon, direct lang siya na papel, syempre baka maaaring mapunit or syempre pagkalabas ng pinakapapel ninyo mabasa-basa. Kaya naman papalitan niyo siya ng Epson matte. Kung gumagamit kayo ng mga photo paper or mga vinyl sticker, yung may mga coating, palitan nyo ng Epson matte para makonsider ng printer ninyo yung dami na ibibigay or ilalabas nila na ink at kung gaano kaganda yung pinaka-output niya. Kung bond paper naman yung gagawin ninyo or pagpiprintan ninyo, pwede namang Epson matte, pero makikita ninyo pagkalabas nung pinaka-papel ninyo medyo mabasa-basa kasi malakas yung pagbigay niya ng ink or pagbuga niya ng ink. And using original dye ink, okay lang to na standard para syempre makatipid ka din sa ink na ilalabas ng printer mo. Pero kung gusto mo na todong-todo yung ibigay ng printer mo na power or na output, syempre i-click mo yung high. Pero the more na mas high yung quality, the more na mas maraming ink na makukonsume yung mga printer ninyo at mabilis siyang maubos yung mga ink niya. 'Di ba? Ayan lang, ganyan lang talaga yung settings na ginagawa ko using dye ink. Gumagamit din ako ng dye ink pag may mga kulay ako na nahihirapan akong i-achieve using pigment ink. Pero sa pigment ink naman mga tropa, ito yung ginagawa ko ng mga adjustment. Ito yung normal ko na printing, and syempre sinesetup ko siya ng high kasi pigment ink yung ginagamit ko para talagang quality, and alam ko maraming magagamit na ink pero mura lang naman ang pigment ink, 'di ba? Ganyan lang talaga yung settings na ginagawa ko. So i-save nyo na lang to kung gusto nyong gayahin, and kung hindi nyo pa alam yung pagko-color correction, search nyo na lang sa mga previous kong upload. And next natin, eto naman yung ginagawa kong settings. Kung nakikita ko yung pinaka-design medyo alam nyo na hindi siya ganon katingkad or medyo bright yung kulay, and kung gusto ko siyang patingkadin or mas palakasin yung dating nung pinakakulay, ayan, ganito naman yung sinesettings ko. Dinidiliman ko siya ng konti, and contrast, saturation, dinadagdagan ko, and yung buga ng cyan, magenta, and yellow, dinadagdagan ko mga tropa, and Adobe RGB 2.2. Yan lang talaga. So, set up nyo or isave nyo, screenshot nyo na yung mga settings ko na ganito kung gusto nyong gayahin. So, ayun, sana nasagot ko mga tropa yung katanungan ng tropa natin, or kung sino man tong Poncio Pilato na to na nakita ko sa isang group, yung number 3 niya. And siguro, check natin ano ang settings nyo sa sticker lumabas. Ayun na nga yun. Ayun na lahat yun mga tropa ko. And number 4, anong mga brand or type ng paper ang pwede kong gamitin pagdating sa sticker at